Hi guys! Good morning! Kamusta po kayo dyan? Ako, ito, maganda pa rin, charot. So, share ko lang yung aking experience sa pagpunta namin ng kapatid ko sa Manila Zoo. So, pumunta pa kami ng Manila Zoo nung Saturday. Anong date yun? Anong date nung Saturday? 4? Oh, 5? 6 yata, 6? 6, parang 6. Oh, parang 6. Saturday 6. So, pumunta kami ng Manila Zoo. Tapos, sa mga gusto po palang may balak pong pumunta ng Manila Zoo, iba na po yung Manila Zoo ngayon kaysa dati. Kasi dati nung pumunta ako doon ng 2017 or 2016, matagal na po talaga. Tapos, nakapunta ulit ako simula nang na-renovate. Yun ulit ako nakapasok nung Saturday. So, kapag pumasok kayo doon, meron kayong makikita doon, may board. May makikita kayong board. So, doon po kayo mag-go-online kayong reservation. Tapos, kahit na pumunta kayo doon, tapos yung oras din kayo papasok, pwede din kayo mag-online. Doon magbabayad sa online. Doon magpaparegister sa online. So, sa mga pupunta po doon na taga Maynila, ang babayaran ninyo is 150 kung taga Maynila ka. Yung taga Maynila, residente ka ng Maynila. Pero kung outsider ka like Mandaluyong, Makati, or province, ang babayaran ninyo is 300 each. 300 each ang babayaran ninyo kung taga ibang lugar kayo. Ang laki na. So, ang babayaran ninyo kung taga outsider kayo is 300 pesos each. So, kung meron kayong ID sa Maynila, ang babayaran nyo lang is 150. Tapos yung magpa-register, papasok po kayo doon sa loob. Nandun po yung machine. Pagkatapos yung magpa-register, nandoon, pasok kayo doon sa isang, pasok kayo doon sa may guard. May nakalagay information ba yun? Information. Doon may nakalagay doon na machine. Doon nyo, i-scan yung na-register nyo doon sa online. Tapos, babayad kayo. Kailangan exact amount lang. Kailangan may dala kayong exact amount. Or pwede naman kayo magpabarya sa kanila kasi may mga barya din sila. Nagpabarya ako sa kanila. So, ayun. Pagkatapos yung magpa-registered, kung ilang tao kayo, tapos naghanda kayo ng ID, tapos pasok kayo doon sa may information. Doon may machine doon. Tapos doon nyo ipapasok yung i-scan, tapos papasok yung pera. Yung parang sa GCash machine. Na magpapa-cash in kayo sa GCash. So, ganun po yung ganun po ang bago ngayon. Unlike dati na sa babae, tapos babayad ka, hindi. Na ngayon, machine na ngayon ang nag-ooperate ng mga ng payment. So, wala ka nang ibibigay ng pera sa mga nandoon. Yun. So, sa mga nagbabalak pong pumunta doon, experience ko lang ito yung nararamdaman ko lang ito okay naman siya, malinis, maganda. Kaya lang, unti na lang yung mga animals na nandoon. Wala na yung elephant, wala kang makikita yung giraffe. Di ba yung giraffe yung mahaba, yung leeg? May zebra doon, pero wala kang nakita yung giraffe. Ewan ko lang kung meron ako nakaligtaan doon. Tapos yung unggoy, ilan na lang. Tapos may mga, unti lang, yung may mga cage na wala pang laman. So, hindi na talaga siya kagaya dati na ang daming animals dati. Pero, maganda yung ngayon, maganda yung Manila Zoo ngayon. Kaya lang, yun nga lang, unti lang yung mga animals na nandun sa loob. Tsaka nagpumunta kami doon, wala masyadong tao. So, yun. Pero, ewan ko lang kayo, kung anong feel nyo sa mga nakapunta na doon. Pero para sa akin, okay lang naman. Kaya lang, kung magbabayad ka ng 300, parang, kung outsider ka, magbabayad ka ng 300, parang, hindi rin siya ganun kasi nga, unti lang yung mga animals sa makikita mo doon. Tapos nang pumunta kami doon, walang show. Unlike dati, nung dati nakapunta ko doon, merong show. Ang laki talaga ng paso. Macho ka, besh. Macho. So, yan, sa mga nagbabalak pupunta ng Manila Zoo, ang babayaran nyo po is kapag bata. Pag bata, free yata ang 2 years old pababa, free. Pero yung
3 years old na ano, pataas. Parang, yung kasi nakikita ko dun base na yung, wala kasi kami dalang bata ha. Pero sa adult talaga is 150 na pagkataga Maynila. Tapos, kapag siguro 100 yung bata. Basta base lang ito sa experience ko ha. So, sa mga nagbabalak doon, wag po kayong umasa na makita kayo ng maraming animals. Kung ano po yung nakikita nyo sa video na in-upload ko, yun lang po talaga ang makikita ninyo. So, hindi ko ata na-focus yung price ng listahan doon. So, yun nga guys, kapag taga Maynila kayo, 150 babayaran nyo kung may ID kayong taga Maynila kayo. Pero kung outsider kayo, hindi kayo taga Maynila, taga Makati kayo, Mandalo yung probinsya kayo, ang babayaran nyo is 300 each. So, kung 4 kayo, pamilya, ang dami yung babayaran. So, yun lang po. Sinishare ko lang po sa mga may magbabalak po ng magbabalak po na pumunta doon. Pero kung wala kayong data, may cellphone kayo, free wifi po doon. Pwede kayo mag-connect sa wifi nila. So, yun. Makapag-register din kayo kasi nga, free wifi doon. Ang laki talaga ng braso ko. Besh! Mag-diet ka na, Besh. Ang laki ng braso. So, yun lang po guys, ang ating share for today. Maganda naman. Maganda. Malinis. Maganda doon kapag halimbawa date kayo. Wala kayong pakialam sa gaano karami yung mga animals. Mahalaga guys, may kasama kayo, may kahawak kamay kayo doon. Mag-i-enjoy kayo doon. So, upo-upo kayo. May mga upuan din naman doon. May palaruan din doon. Kaya hindi na ako masok sa may palaruan kasi magbabayad pa ako ng magsapin sa paa. Ayoko talaga nagbayad-bayad ng ganun. So, yun. Ang hindi ko lang pinasok doon is yung palaruan ng mga bata sa taas. So, yun guys, sa mga gusto pong pumunta ng Manila Zoo, wag po kayong mag-expect na marami kayong makikitang animals. Konti lang po talaga ang animals doon. So, sa mga gusto pumunta doon, ang bayad po is kapag outsider kayo sa Maynila is 300 pesos. Pero kapag senior, may discount naman. Pero kapag hindi kayo taga Maynila, pag outsider kayo ng Maynila 300, pero pag taga Maynila kayo 150 ang babayaran nyo. Pero kapag meron kayong halimbawa senior, PWD, merong discount. So yun. Yun lang sinashare ko. So masaya naman pumunta ako doon. First time kong nakapunta ulit doon, no? Simula nung na-renovate yun. Ay, share ko lang pala guys na-mention pala ako doon. Nanood ako sa live ni Kuya Raon. Inanon niya ako. Nag-type ako doon. Na-shoutout niya ako. Kaya shoutout kay Pinoy in Equatorial Guinea. Meron kasi nagsuggest nga dalhin daw sila Chamami sa Manila Zoo. Kaya lang baka hindi rin sila mag-enjoy dun kasi nga konti lang yung mga animals dun. Tsaka maliit lang yung Manila Zoo. Mas maganda siguro kung pumunta sila sa ibang zoo. Just being honest lang talaga guys, maliit lang yun doon. Tsaka hindi talaga siya, basta hindi ko siya talaga maganda pero hindi talaga siya maraming animals. Maganda siya pero kulang-kulang animals. Hindi kagaya dati. So yun lang guys ang share natin for today's video. Sa mga nanood pong aking video, maraming salamat. At sa mga meron po nanood sa akin na hindi naman siya YouTuber, nanood siya sa akin, sabi niya, hello Miss Jenny. Shout out sa iyo ha, salamat sa palaging panonood sa video ko. Meron din nagsusubaybay sa akin. Kaya tayo sisikat. Di ko naman hinangad din na sumikat ako. Ay hindi, okay lang naman, pero hindi ko naman hinangad na magkaroon ako ng maraming views. Siguro kung maka 500, 1k views lang ako, masaya na ako. 1k views lang, masaya na ako noon. Magkaroon lang ng views yung video ko. Pero kung magkaroon man ako ng mas higit pa doon sa 1k views, hindi, sobrang saya. Marami akong may tulong sa aking magulang kasi ako lang kasi yung tumutulong ngayon sa magulang ko. Ang dami kong gastos talaga sa magulang ko. Pero okay lang naman yun kasi ako yung kayang tumulong kaya tutulong. So, yan. Kasi hindi naman sila hingi ng tulong kung meron sila. Wala talaga eh. Kaya sa mga nanood sa akin sa video ko, maraming salamat sa inyo ha. Thank you. And kung may mga tanong-tanong kayo, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko kayo. Bye! Sinashare ko lang yung based on my experience lang ha. Hindi naman ako expert sa mga ganun. Sinishare ko lang yung
experience ko. Masaya naman, kaya lang kulang nga yung animals. Yun. Kaya kung gusto niyo pumunta doon, pumunta kayo, tapos sabi niyo sa akin, ano, naramdaman niyo doon. So, bye for now. See you on my next vlog. Bye!